Good news, sapat ang supply ng mga produktong pang Noche Buena ilang araw bago ang bisperas ng Pasko. Ang bad news, nakaamba ang oil price hike sa susunod na linggo. Saksi si Bernadette Reyes. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 55 pesos and 56 centavos kada US dollar. Kumpara kahapon, bahaging lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ikawalong sunod na trading day na rin nasa 55 peso level ang palitan. Ang sunod-sunod na rollback naman ng produktong petrolyo mapuputol na dahil sa posibleng taas presyo sa susunod na linggo. Sa taya ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam ng Super Radio DCWB, mahigit piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Posibleng hindi lalampas sa 50 sentimo sa gasolina. Habang sa kerosene, posibleng umabot sa piso kada litro. Paliwanag ni Director Abad dahil yan sa inaasahang pagtaas ng demand sa produktong petrolyo, bunsod ng inaasahang pag-recover ng China mula sa COVID-19. Ang demand growth na in-estimate niya dala ng China ay aabot daw ng 1.7 million. Dahil lang dito sa China expected na projection na 1.7, parang nabura na yung oversupply na pinag-uusapan natin last week. Dumarami na rin ang bilang ng mga namimili habang papalapit ang Pasko. Pero pagsisiguro ng Department of Trade and Industry, may sapat na supply ng mga pang Noche Buena. Nasusunod din daw ang price guide. Hindi na siya tataas kasi syempre ang manufacturers, they want to dispose of the products. Gusto nilang mas mabilis na mabenta, hindi na nila itataas. In fact, nakikita nyo, nagba-buy one, take one pa para maubos lang yung kanilang stocks. Makikita sa price guide ang pinakamura hanggang pinakamahal na presyo ng mga panghanda. Kaya sumasangguni rito si Aling Cecilia. Hindi ganong kilala na brand. Pero pag niluluto mo naman, pag masarap lang din yung pagkaluto mo, masarap din naman. Ayon sa Department of Trade and Industry, mas makakatipid kung sa mga groceries at supermarket mamimili ng mga panghanda sa Noche Buena. Direkta raw kasi nila nakukuha ang kanilang mga supply mula sa mga manufacturer, kumpara sa mga palengke na mas mataas ang markup o patong. Sa ilang tindahan namang binisita rin ng DTI, may mahigit 6 na raang appliances silang minarkahan at sinelyuhan para hindi muna maibenta. Wala raw kasing sapat na dokumento kaugnay sa kalidad ng mga ito. 9 na kumpanya ang inisyuhan ng Notice of Violation at binigyan ng 48 oras para magpaliwanag. Kapag walang naisumiting paliwanag, tuluyang kukumpiskahin ang mga produkto. Bago po ang kanilang Christmas at New Year vacation, sama-samang nagsaya ang mga estudyante sa kanilang Christmas party. Tuwang-tuwa po ang mga estudyante lalo pat 2 taon din ang paghihigpit dahil sa COVID-19. Saksi, si Maki Pulido. Ngayon ang huling araw sa eskwelahan ng mga estudyante bago ang 2 linggong holiday break. At tulad ng nakagawian, sa last day sinasagawa ang Christmas party. Kaya naman ang mga batang nasabik sa in-person na kasiyahan. Talaga namang competitive sa mga inihandong palaro sa party. Ang grade 1 students ng Balara Elementary School, Quezon City, first time na sumali sa Christmas party. Excited ka bang magpunta? Opo. Bakit? Kasi gusto ko po sumayaw. Kasi po, nakakatanggap po ako ng regalo. Walang financial burden sa mga magulang. Marami kaming sponsors na nagbigay ng food, nagbigay ng mga gifts. Inabangan din ang mga Christmas party sa Gideon School. Di raw nabawasan ang excitement kahit pinagmask pa rin ang mga bata pag di pa kainan. Sobrang excited po sila. 1 week pa lang, talagang nagtatanong na sila kung kailan yung Christmas party, anong oras, as in nagre-ready na po talaga sila para sa event. Todo rin ang excitement ng mga estudyante ng President Corazon Aquino Elementary School. 6 a.m. pa ang party pero 5:30 pa lang ng umaga, nasa gate na si Sherwin na syempre naka-OOTD. Excited eh. Sabi ko mamaya na eh. Gusto niya na. Maaga. Wala po atang sinabi kung ano yung isusuot. Bakit yan yung napili mong isuot? Tapos meron ka pang hat? Kasi po, kulay po ito ng Christmas. Ang Pasko lalong maganda raw sa mata ng mga bata na madaling napapasaya at malaki ang pasasalamat kahit sa maliliit na natatanggap. Marahil sila nga ang tunay na diwa ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. 9 na araw na lang Pasko na.
Marami ang dumayo sa Tagaytay City para mag-food trip at makita iba't ibang Christmas paandar. Saksi live si Bon Aquino. Bon! Igan, Christmas is in the air na nga rito sa Tagaytay City, hindi lang dahil sa napakalamig na simoy ng hangin, kundi dahil sa naggagandahang Christmas displays at masasarap na pagkain. Hindi lang masarap na pagkain ang dinarayo sa restaurant na ito sa Tagaytay City, kundi ang kanilang Christmas displays na talaga namang kinarir. From Christmas trees, fireplace at chandeliers, enjoy sa picture-taking ang mga customer. May carolers pa. New Year, good tidings will ring for you and your king. Good tidings for Christmas and a happy New Year. Usually, during weekends, marami po talaga kaming customers dito. Puno po lahat ng area namin. Yung food masarap, tas yung yung decorations is mahi-feel mo talaga na Christmas na. Okay naman po. Ang daming servings, nakakabusog. Yayaan sa tropa na sige, quick ride na lang kako sa Tagaytay. So ito lang yung pinaka-the best na masarap na pagstayan namin. Then especially kaganda ng lugar eh. Binabalik-balikan din daw dito ang kanilang raisin bread. At syempre, hindi pa huhuli ang mga turista sa ipinagmamalaking bulalo ng Tagaytay. Samahan pa ng tawilis, crispy sisig at kare-kare para ka nang nag-advance Noche Buena. Ang balikbayan ngang si Nati Cole mula Ireland, ito agad ang sinubukan. Okay naman yung pagkain, masarap. Yung talagang pinunta namin dito yung bulalo. Ang restaurant na ito hindi na raw tumatanggap ngayon ng reservations dahil dagsa na rin daw kasi ang kanilang walk-in customers. Fully booked na rin daw sila mula December 21 hanggang January 5. This coming Christmas season, once na kumain kayo, expect nila na very memorable yung araw nilang yun. Kasi yun nga, isang salo-salo na puro Filipino foods yung kinakain nila, and yun nga, yung binabalik-balikan dito talaga yung special bulalo namin saka yung kari-kari po. Ang hotel namang ito halos fully booked na sa December 24, 25 at 31 pati sa January 1. Hindi naman daw sila magtataas ng rate sa bisperas at sa mismong Pasko at Bagong Taon. Kailangan po nila mag-confirm as soon as possible kasi po nagkakaubusan na nga po ng kwarto. Malapit po siya sa mall, sa mga restaurant, tapos sa mga tourist spots. Mag-alas 7 ng gabi, maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Tagaytay, na pabor naman sa mga namamasyal. Igan, inaasahan ng araw ng mga restaurants dito na mas dadagsain pa silang mga customers ngayong huling weekend bago ang Pasko. At live mula rito sa Tagaytay City para sa GMA Integrated News, Bon Aquino ang inyong saksi. Of the government of the Republic. Ganap ng batas ang 5.268 trillion pesos national budget para sa taong 2023 matapos nagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kauna-unahang national budget na pinagtibay ng Kongreso sa termino ni Pangulong Marcos. Pinuri ng Pangulo ang Department of Budget and Management sa tagumpay ng kanilang trabaho para sa national budget. Sabi ng Pangulo, ang pambansang pondo sa susunod na taon ang isa sa pinakamabilis na naipasang budget ng bansa. This is as fine a Christmas gift as can be received by any president from his legislature. It is always very important that the GAA has been put together in consonance with all of the plans of the executive. And that kind of coordination and that kind of synergy that we will gain from that is going to be an essential part of the way that we move forward. Nagpayag po ng pagtutol sa panukalang Maharlika Investment Fund ang isang dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isa po ang BSP sa pagkukunan ng pondo. Nakatakdang isa lang sa deliberasyon ng Senado ang panukala sa Enero. Saksi si Sandra Aguinaldo. Matapos ang pagpasa ng Kamara sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF, nangako ang ilang senador na pag-aaralan nila itong mabuti bago isabatas. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inaantabayan na ng Senado ang final version ng MIF na sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Pero nakabreak ang Senado ngayon.
wala raw maire-refer sa kanila ang Kamara hanggang sa 23 ng Enero ng susunod na taon. Sabi ni Minority Leader Coco Pimentel, sana hindi isipin ng mga senador na dapat nilang bilisan ang pagpapasa ng panukalang batas dahil certified as urgent ito ng Pangulo. Kinuwestiyon naman ni Senadora Riza Ontiveros ang hakbang ni Marcos na is-certify as urgent ang MIF. Certify urgent? Kung ang gawin munang kayang urgent ay ang pagbaba ng presyo ng pagkain para may disenteng Noche Buena, ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, lalo ang mga teachers at health workers, at ang ayuda sa matatanda, solo parents at mga may kapansanan. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, pabor daw sa ideya ng pagtatatag ng Sovereign Investment Fund, pero kailangan pa rin daw itong pag-usapan para matiyak na mamamanage ang pondo ng bukas at may pananagutan. Sa isang gift-giving event, natanong naman ng media ang ate ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos na minsan nang nagpahayag ng agam-agam sa panukalang Maharlika Investment Fund. We will deal with it when it gets to the Senate kasi hindi ko na rin alam at mahirap magkomentaryo pa iba-iba yung mga amendments. I think there's going to be a panel set up by the Senate President. Sa forum ng Grupong Isang Bayan, nagpahayag ng pagtutol sa MIF si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Gunigundo. Sabi ni Gunigundo, mapanganib ang hakbang na gawing seed money ng Maharlika Investment Fund ang pera ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Delikado rin daw na bukod sa pinag-aambag din ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa MIF, ang BSP rin daw ang magsasalba sa Land Bank at DBP kung magkaproblema ang investment. If they fail because of this scheme, they could send tremendous shockwaves to the Philippine banking system. Sabi naman ni Carpio, ang MIF ay hindi wealth fund dahil utang at hindi sobrang pera ang pampondo rito. This is now a question of wisdom and not of legality. Whether it is sound economic policy at this time, under the present circumstances, to increase the national government's debt burden and debt servicing just to create the Maharlika Investment Fund. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Pero ayon sa mga nagsusulong sa panukala, gagamitin ang kita ng pondo sa mga kinakailangang infrastruktura ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Muling binuksan ang Luwakan Airport sa Baguio City para sa commercial flight. Ito po ay para sa biyaheng Cebu-Baguio. Alas 10:29 ng umaga nang dumapag sa paliparan ng eroplanong may 84 na pasahero. 2 oras ang biyahe mula sa Cebu. Ayon po sa City Tourism Office, inaasahan nila ang pagtaas ng hanggang 10% ng tourist arrivals sa mga lungsod. Isinara ang Luwakan Airport noong dekada 90 dahil sa pagtama ng malakas na lindol sa Baguio City. Captured ang timeless beauty ni Kapuso primetime queen Marian Rivera sa December issue ng Preview Magazine. Stunning si Marian sa iba't ibang classic and elegant OOTD. Inilarawan siya ng Fashion Mag bilang work of art. Share ni Marian, she feels empowered kapag komportable siya sa kanyang suot. Bida po ang mga palamuti sa Paskong Pinoy. Pero ang ilang decor na ginamit sa Quezon Province, nakatutulong pa sa kalikasan. Larong Pinoy naman ang bida sa isang pista sa Batangas. Ating saksihan. Lakas maka-throwback sa childhood ang mga palaro sa Kinuyog Festival sa Calatagan, Batangas. Game na game ang nasa 50 kabataan at mga residente sa Palo Sebo, Kadang-Kadang, Kalamansi Relay at Sack Race. Meron ding Tag of War at Patintero. Bukod sa pagbibigay halaga sa mga larong Pinoy, may poster-making contest din at koronasyon ng Little Miss Kinuyog Festival 2022. Inaasahan po natin ngayon na mawi-witness natin yung mga float and lantern upang ipakilala ang produkto ng kanilang barangay at ang masasarap na luto ng kuyog sa bayan ng Calatagan. Isang gabi rin ang nilaan para sa pangkulturang pagtatanghal. Sa mula ni Quezon naman, baka mapakanta ka ng The Coconut Nut is a Giant Nut.
Ang mga palamuting pampasko nila gawa sa nyog. Ang Christmas tree binuo gamit ang bao, coco lumber, mga dahon at bulaklak ng nyog at pati ting-ting. Ang mga gumawa po niyan yung mga membro po ng core piece, yung mga beneficiaries. And number 2, syempre, sustainable materials ang ginagamit po natin. At least, hindi nasasayang ang mga byproducts po. Candyland naman ang tema ng Christmas party sa Chaong, Quezon. Tuwing gabi, meron pang paulan ng artificial snow. Certified maningning naman ang Pasko sa General Nakar, Quezon. Ang mga Christmas arc sa tapat ng munisipyo, ginamitan ng libu-libong Christmas lights. Sento din ang Belen na sagisag ng pag-asa para sa mga residente. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaigang saksihan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.